We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, mga labi ng Pangasinenseng namatay sa Israel hindi pa rin nakikita ng kanyang kapatid na isa ring OFW roon. May ulat si Jasmine Gabriel Galban, exclusive. Lubos ang pagdadalamhati ni Angenica Aguirre, ang kapatid ng namatay na Pangasinenseng OFW sa gitna ng kaguluhan sa Israel na si Angeline Aguirre Torre. Isa ring OFW sa Israel si Angenica. Sa ngayon po, mahirap. Tuwing pagtulog ko, halos iniisip ko na nakikita ko yung mukha niya. Hindi ko alam kung paano siya namatay. Binabangungot ako tuwing gabi sa pagtulog. Oo. Mahirap. 11 araw nang nakalipas, simula nang mamatay si Angeline. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakikita ni Angenica ang mga labi ng kapatid. Hindi raw siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi nakikita ang mga labi ng kapatid. Wala pa po ultimo embassy po dito, Philippine Embassy, wala pa pong idea kung nasaan kasi nag-aantay din po sila para kahit po paano ma-arrange na po yung dapat iayusin. Kahit po ticket ko na pauwi, wala pa po kasi nag-aantay nga po ko ng result ng DNA match. Personal na tumawag sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipaabot ang pakikiramay. Samantala, kasalukuyan ng tracking ng Migrant Desk ng Pangasinan Public Employment Services Office sa 4,200 Pangasinenseng OFW sa Israel. Samantala, problema ng mga OFW kung magiging legal bang pag-alis nila sa bansang Israel kahit hindi pa tapos ang kanilang kontrata sa trabaho. So karamihan po kasi ng tanong ng mga OFWs doon kung makakasuhan lang ba sila ng abandonment kung sakaling umalis sila sa kanilang employer. For as long as nakapagpaalam naman sila ng maayos sa kanilang employer, ay hindi naman po sila makakasuhan ng abandonment. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kahandaan ng COMELEC at PNP tiniyak sa pagsisimula ng campaign period bukas, October 19. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, all systems go na nga ang PNP at COMELEC at maging itong kanilang mga counterpart sa pagsisimula ng campaign period bukas, October 19. Pero bago pa ang campaign period ay kaliwat kanan na itong sinagawang multisectoral peace assembly. Bukas na ang simula ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ipinaalala ng COMELEC ang mga regulasyon sa kampanya. 2 feet by 3 feet lamang ang sukat ng poster. Maximum of 5 pesos per voter ang maaaring gastusin ng kada kandidato sa kampanya. Maximum deployment ang ipatutupad ng Pangasinan Police sa umpisa ng kampanya. Nagsagawa rin ng multisectoral peace assembly sa Pangasinan sa pangunguna ng COMELEC at PNP para makamit ang ligtas at mapayapang eleksyon 2023. Mula sa 3, 4 ng barangay sa Pangasinan ang kabilang sa areas of concern dahil sa intense political rivalry. Mula ang mga ito sa mga tarom, San Quintin, Burgos at Malasiki. Sa kabuuan, nasa 61 barangay sa Region 1 ang kabilang sa areas of concern o yellow category. Pag meron nag-crop up na parang seemingly magkakaproblema, dinedeployan na kaagad nila yan. Samantala, may kabuang 57,746 na kandidato ang Pangasinan. Ayon sa COMELEC, pangalawa ang probinsya sa may pinakamaraming kandidato sa buong bansa ngayong BSKE 2023. Always a challenge pero yun nga, through coordination ng mga ganitong activities, napakalaki ng tulong. Lalo na yung mga counterpart ko sa uniform personnel kasi sila yung talagang pinipigahan natin pag ganitong election, peace and order.
Sa Ilocos Sur, inilatag na ng kapulisan ang contingency plan para sa BSKE, lalo na sa mga potential area of concern at hard-to-reach areas. Ayon sa COMELEC, PNP at Armed Forces of the Philippines, naway isang tabi ang relasyon sa mga kandidato at gawin lamang ang tungkulin. Dito naman sa bayan ng Calasiao ay nakahanda na rin ang PNP at COMELEC sa pagmomonitor ng kapayapaan at ligtas na pag-umpisan ng kampanya bukas, October 19, na magtatagal nga hanggang sa October 28, 2023. Samantala, ang COMELEC naman ay naglabas na ng panuntunan o guidelines sa mga papayagan at bawal nga sa pangangampanya. Maigpit nilang imomonitor itong ang pagtalima ng mga kandidato sa itinalagang common posting areas, itong mga sizes ng campaign materials at maging itong mga gastos ng mga kandidato o expenditures. Samantala, Chris, pinapayagan lamang na maging campaign materials nga itong mga leaflets, pamphlets, mga posters, tarpaulins at maging itong ang mga brochures at itong ang mga sample ballots. Pero hindi raw papayagan ng COMELEC o bawal nga sa COMELEC, sa panuntunan ng COMELEC, itong tinatawag nila na anything with value. Ibig sabihin, bawal ang pagbibigay nga ng mga bowlers, itong mga t-shirts, itong payong, pamaypay, sombrero, t-shirts, groceries, ayuda o maging gift check na maaaring ipalit nga sa mga grocery stores dahil may tuturing itong isang vote buying na labag nga sa panuntunan ng Omnibus Election Code. Chris? Maraming salamat, Joanne Punsoy. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa gasolinahan sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa video ang pagbaba ng isang lalaki mula sa isang jeep sa bahagi ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Dumiretso sa isang establishmento. Maya-maya pa, pumunta siya sa isang gasolinahan. Lumabas ang lalaki, saka lumapit ang tricycle. Pumasok ang tricycle sa loob ng gasolinahan. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na may kinukuhang gamit at inilalagay sa loob ng tricycle. Umalis din agad ang lalaki, sakay ng tricycle, matapos ang pagnanakaw. Huli na nang malaman ng isang tauhan na ninakaw na pala ang mga kagamitan sa gasoline station. Nag-backtrack sila sa may CCTV at yun nga, may nakita daw na tricycle na pumara ng tricycle tapos umalis yung kwan. Kaya ginagawa pa ng aming investigador ang investigasyon. Mag-view sila ng CCTV doon sa may highway. Sa investigasyon ng pulisya, aabot sa mahigit 100,000 pesos ang halaga ng mechanical tools na ninakaw ng sospek. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang sospek. Posible umanong kasabwat ng sospek ang driver ng tricycle. Nag-coordinate datin dong investigador natin sa LTO para sakali ma-verify yung plate number. Kaso nga lang, medyo malabo pa rin kaya kailangan ma-enhance siguro man para mas mapan yung plate number ng motor. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, ASF outbreak idineklara sa Tabuk City, Kalinga. Narito ang report. Nagdeklara ng African Swine Fever o ASF outbreak ang lungsod ng Tabuk sa Kalinga matapos magpositibo sa ASF virus ang ilang alagang baboy mula sa 13 barangay sa lungsod. Awat tayo di confirmation iti samples. Ichay test iti laboratory, ichay regional office yung submitar tayo. Kat confirm na result na it is a positive ESF. Though we had been busy to address the reports in the different barangays nga dati unusual mortality statistics. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Dagupan West, New Tanglag, Bulanao Sentro, Bulanao Norte, Bulo, Ipil, Gobgob, Nanong, Bagumbayan, Kabarwan, Apas, San Juan, at Agbanawag. 267 na baboy ang namatay dahil sa ASF virus. 46 na iba pa ang nakitaan ng sintomas. 209 farmers ang apektado sa naitalang sakit sa mga alagang baboy. Nagpapatupad ng mahigpit na border checkpoint sa lungsod.
Samantala, nadagdagan ang mga bayan na nakapagtala ng kaso ng ASF sa Isabela. 13 bayan na ang binabantayan dahil sa ASF. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, bumagal ang epekto ng ASF sa probinsya dahil sa mahigpit nilang pagbabantay. Mas bumaba rin daw ang mortality rate sa mga baboy. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Kapuso Alden Richards nagpasalamat kay Direk Irene sa mga natutunan niya habang ginagawa ang 5 breakups and a romance. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Napapanood na sa mga sinihan ang pelikulang 5 Breakups and a Romance na pinagbibidahan ni Alden Richards at Julia Montes. Sa pamamagitan ng Instagram post, inialay ni Alden Richards kay Julia Montes at Direk Irene Villamor ang tagumpay ng pelikula. Makikita sa mga larawan ang kanilang bonding habang nasa set ng shooting nila sa Singapore. Ayon kay Alden, kulang umano ang mga salita para maipahatid ang kanyang walang hanggang pasasalamat sa mga natutunan niya sa pelikula, personal man o sa trabaho. Matapos mabunyag na si Dino at Monique ay iisa, magiging daan kaya ito para mas lalo siyang mapalapit kay Carding? At dahil sa revelasyon sa pagkatao ni Dino, dito na kaya maliliwanagan si Carding at aaminin sa sarili na may namumuo siyang pagtingin kay Dino? Pero hudyat din kaya ito para mahanap si Monique ng mga taong nagtatangka sa kanyang buhay gaya ng grupo ni Boss Frank? Sundan ang mga maaksyong eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inigpitan na ang bentahan ng shellfish products sa Dagupan City kasunod ng pagdami ng mga lugar na apektado ng red tide. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Naglalaro sa 40 hanggang 50 pesos ang presyo ng tahong sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Inaangkat sa Western Pangasinan, Bataan at Cavite ang mga panindang shellfish gaya ng tahong. Basta pag 24 hours na yung tahong, di mo na pwedeng ibenta kinaumagahan. Pwedeng may lusaw na, ganun. Iwas sakit na rin yun. Ayon sa Anti-Littering Task Force, bukod sa auxiliary invoice, hinahanapan din ng local transport permit ang mga nagbabagsak ng shellfish sa pamilihan para masigurong sariwa ang mga ito. Tuwing umaga at hapon, gabi, kahit madaling araw, in-inspeksyon namin yung mga panindang isda. Sa inilabas na shellfish bulletin ng BFAR, sinabing positibo sa paralytic shellfish poisoning ang mga baybayin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang ilang coastal area sa Capiz, Iloilo, Bohol at Dumangquilias Bay sa Zamboanga del Sur. Ayon sa BFAR, delikadong kumain ng mga shellfish product tulad ng tahong, talabah at alimango galing sa mga baybayin na may red tide toxin. Tiniyak ng BFAR na nananatiling red tide toxin free ang mga coastal area sa Region 1. 2 beses sa isang buwan din ng water test analysis para masigurong ligtas ang mga shellfish product na nagmumula sa rehiyon. Napakahalaga po na malaman po natin ang status ng ating katubigan in terms of water quality and even po din sa mga biological condition niya. Kasama si Henry Dominsit, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, patay sa pamamaril ang kandidato sa pagka-barangay kagawad sa Bukay, Abra. Tutukan sa report. Patay ang kandidato sa pagiging barangay kagawad na si Catalino Turalba Sr. matapos barilin sa barangay Bangbangkag, Bukay, Abra. Ihahatid sana ng biktimang anak sa paaralan nang mangyari ang insidente. Ligtas ang anak ng biktima. Bago sila nakarating sa eskwelahan, binaril ng 2 beses sila at immediately natamaan yung victims. Iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang mga suspect at kung anong motibo sa pamamaril. Pagpadaras daw mati-process, mati-justice at magunot minot nga napanawan na, anak na, iti-justice.
Ayon sa COMELEC Abra, kabilang ang barangay Bangbangkag sa 8 barangay sa Bukay na inirekomendang isailalim sa orange category dahil sa presensya ng armadong grupo. Sa huling tala, aabot sa 200 kandidato sa buong probinsya ng Abra ang umatras na ng kanilang kandidatura para sa barangay at SK election sa October 30. Arestado ng PIDEA Cordillera si Alex Balteo, kandidato sa pagkapunong barangay sa Barangay Alab, Bontoc Mountain Province. Sa bisa ng search warrant, nakuha sa operasyon ang crystalline at liquid shabu na unang pagkakataon daw na ma-encounter ng operatiba. Mahigit 376,000 ang halaga ng iligal na droga. Na-recover din ang isang 9mm pistol at mga bala mula sa sospek. Biniberipika kung may dokumento ang baril. Wala pang pahayag ang sospek. Samantala, may tuturing pa rin umanong kandidato para sa BSKE 2023 si Balteo base sa Omnibus Election Code. On the record, siya pa rin ay isang kandidato na pwedeng tatakbo sa October 30. Pwedeng ikampanya siya. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Nalunod ang 56 anyos na lalaki matapos na mahulog sa nagsalpukang bangka sa Bani, Pangasinan. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Nahulog sa dagat at nalunod ang 56 anyos na lalaki matapos bumangga ang sinasakyang bangka sa isa pang bangka sa karagatang bahagi ng Barangay San Miguel, Bani, Pangasinan. Nakilalang biktima na si Marcelo Carlit, caretaker ng fishpen at residente ng Barangay Polo Alamino City. Nakaligtas sa aksidente ang kasama ni Carlit at ang sakay ng isa pang bangka. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nalunod ang 42 anyos na lalaki habang naliligo sa bahagi ng Chico River sa Barangay Dugayong, Piat, Cagayan. Kinilalang biktima na si Thomas Penaso, tubong Taguig City. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Rider ng motorsiklo nakaligtas matapos na pumailalim sa truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Tinutukan yan ni Ivy Hernando. Nabalian ng paa ang isang rider matapos pumailalim sa truck ang sinasakyang motorsiklo sa bahagi ng Barangay Tibag, Santa Barbara, Pangasinan. Makikita sa isang video ang pagtanggal ng otoridad sa biktima mula sa kanyang pagkakaipit. Umabot na 1 oras bago naalis sa pagkakaipit ang biktima. Nasa maayos ng kalagayan ang rider. Patawid sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Balaleng, Bantay, Ilocos Sur, ang 41 anyos na si Alpacino Navarro nang mabundol ng SUV. Dinala sa ospital ang biktima na tubong Candon City. Ma'am, di may ng timalyaw jay makinamyanan yung nakainom ngamin ma'am so day na mga mutinobranan ma'am na bimalaso yung maklata. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa kaanak ng biktima para sa posibleng paghahain ng formal na reklamo. Sugatan ang isang lolo matapos mabangga ng motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Kinilala ang biktima na si Manuelito Binuya, 64 anyos. Sakay ng bisikleta ang biktima na mangyari ang aksidente. Nauwi sa areglo ang insidente matapos magkaharap at magkausap ang dalawa. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, larawan ng konduktor na naiwan ng kanilang bus sa Cabangan, Zambales, umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Sundan sa report. Umani ng samot-saring reaksyon sa social media ang larawan ng isang konduktor ng bus na naiwan ng kanyang driver sa Cabangan, Zambales. Nagpatulong umano sa konduktor ang isang bumabang pasahero na maibaba ang kanyang mga bagahe pero pagkababa ng konduktor ay umandar agad ang bus. Hindi raw maipinta ang muka ng konduktor sa nangyari. Kalaunay, binalikan din ng bus ang konduktor. Tawang-tawa raw ang kanyang driver at natawa na lang din daw ang mga pasahero sa nangyari. Pinagpiyesa ng ilang residente ang mga naglabasang palakas sa palayan at irigasyon sa San Nicolas, Ilocos Norte. Kanya-kanya silang pwesto sa pamimingwit dahil madali lang manghuli ng palaka. Sa loob lang ng 1 oras, 2 kilong palaka ang kanilang nahuhuli. Masarap daw itong iprito o gawing adobo para pang ulam o pulutan. Para sa mga residente, exotic food daw ito, kaya mahal ang presyo sa palengke na nasa 250 hanggang 300 pesos ang kada kilo.
Kinumpiska ng DNR Regional Office 2 ang mga wildlife species sa isang exhibit sa Santiago City. Bigo raw ang may-ari at organizer ng exhibit na mag-secure ng Wildlife Special Use Permit at Special Local Transport Permit. 28 wildlife species ang kinumpiska. Ayon kay Regional Executive Director Gwendolyn Bambalan ng DNR Region 2, ang koleksyon at pag-aari ng mga ligaw na hayop ay mahigpit na ipinagbabawal sa bisa ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Wala pang pahayag ang mga organizer ng exhibit, pero pinagpapaliwanag na sila ng DNR. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Denominahan ng Mapua Cardinals ang laban nila kontra sa Arellano Chiefs sa pagpapatuloy ng men's basketball tournament ng NCAA Season 99. Bumida ang team captain ng Cardinals na si Warren Bonifacio sa kanyang double-double performance. Kumamada siya ng 14 points at 10 rebounds. Sa pagtatapos ng halftime, pinakain din ng alikabok ng Cardinals ang Chiefs sa kanilang 13-point lead 43-30. Naitala ng Mapua ang kanilang 5th game winning streak kontra Arellano 79-65. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Traffic plan sa Mangaldan, Pangasinan inilatag na ng otoridad bilang paghahanda sa undas. Sapat na paradahan tiniyak. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Inilatag na ng Public Order and Safety Office ang traffic plan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan para sa nalalapit na undas. Maglalagay ng entry at exit point sa ilang kalsada. Mahigpit din na babantayan ng unloading and loading area ng mga pampublikong sasakyan. Mayroon na kaming mga ruta kung saan ang gagawin naming entrance at saka exit sa darating na undas sa Long Barangay, Barangay Salay, Barangay Bari, Poblasyon at saka Gigilonon pa pala. At kasama rin itong Barangay Banawang dahil yun doon ay mga madadaanan ng mga motorista papunta at palabas ng sementeryo. Tiniyak ng otoridad na sapat ang kanilang manpower para sa pagpapatupad ng batas trapiko. Sanib pwersa ang POSO at PNP na magbabantay sa seguridad at kaligtasan ng mga nais dumalaw sa sementeryo. Tiniyak din ng otoridad na sapat ang parking area sa bayan. Gawan ng standby point area sa may main entrance para po ma-check yung mga papasok sa ating sementeryo. Yung iba ma'am dito sa may traffic rerouting assist ng traffic direction kasama ang POSO ma'am. Madedeploy po ma'am ang 100% ng ating kapulisan dito. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, pagtatapon ng basura ng ilang dayo, problema sa Kalasyaw, Pangasinan ayon sa Menro. Narito ang report. Problema ng lokal na pamahalan ng Kalasyaw, Pangasinan ang patuloy na pagtatapon ng basura ng ilang dayo sa bayan. Tila batid daw ng mga dayong schedule at maging mga lugar kung saan kinokolekta ang mga basura. Tulad na lamang sa palengke ng Kalasyaw, kapansin-pansin daw ang biglaang pagtaas sa volume ng basura na hinahakot kada araw at itinatapon sa gilid ng palengke. Nadadagdagan. Minsan nangingitim ng mga basura, mabaho na. Ilang individual na rin ang pinagmulta matapos mahuling iligal na nagtatapon ng basura sa bayan. Pero aminado ang Menro na pahirapan pa rin ang paghuli sa mga iligal na nagtatapon ng basura sa kabila ng pagkakaroon ng CCTV camera. Tila batid na raw kasi ng mga ito ang eksaktong lugar kung saan may CCTV. Hiling ng Menro sa mga residente na maging responsable sa waste disposal. Hihilingin lang po namin ay yung proper segregation ng basura para ma-minimize po natin ang pagdami ng basura sa ating Central MRF. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga hinabing damit na mula sa Kawayan ibinida sa fashion show sa Ilocos Norte. Silipin sa report.
Tampok sa Kathabi Fashion Show ng Department of Science and Technology sa Poway, Ilocos Norte ang mga hinabing damit na gawa sa kawayan, pinya at saging. Dinisenyo ito ng mga manghahabi mula sa iba't ibang probinsya ng Region 1. Highlight ng koleksyon ang pinakabagong tela na nadiskubre ng DOST Philippine Textile Research Institute na gawa sa kawayan. Isip namin, ano pang pwede? Because the yield ng mga fiber nito is very low, only 2% ang fiber yield. So when we work with kawayan, apparently it's at least 35%, which is very, very big. So it's a very robust source of textile fiber. Layon nitong maengganyo ang mga mamamayan na subukan ang paghahabi. Nais din ng DOST na pagyamanin ang industriya ng paghahabi sa bansa. Gumawa rin ng makabagong weaving machine ang DOST upang mas maraming maengganyo sa paghahabi. Nagkaroon din ng MOA signing sa pagitan ng DOST, Mariano Marcos State University at mga weaving community sa probinsya. Ang industriya ng tela ay napakalaki, pero dapat hindi natin kalimutan yung mga nasa baba na kailangan nating matulungan at kumita. Gusto nating palaguin ang industriyang ito para yung ating mga kababayan ay mas lalo magkaroon ng trabaho at magkaroon ng kita. Bukod sa kawayan, tinitig ng posibleng material din sa paggawa ng tela ang rabi, water hyacinth at saluyot. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Muling binuksan sa publiko ang Calao Caves sa Peña Blanca, Cagayan. Tunghayan sa report. Muling binuksan sa publiko ang pamosong Calao Caves sa Peña Blanca, Cagayan. Binubuo ng 7 chambers ang kuweba at may simbahan sa loob. Kinakailangan na umakyat sa 186 steps na hagdan bago makapasok. Ilan lamang sa mga nahukay na fossils at artifacts sa lugar ay mga ngipin at buto ng mga sinaunang tao na Homo luzonensis at ang cloud rat. Bahagi ang Calao Caves ng Peña Blanca Protected Landscape and Seascape na nasa paanan ng Sierra Madre. Ngayong inopen po ang Calao Cave for tourist po. So ito po yung mga detalye po ng second chamber po natin. So ang ating St. Lourdes po natin, ano po yung grotto po na nakikita niyo po sa itaas. Ayun po yung tinatawag po namin na St. Lourdes po siya. Isinara noon ang kuweba dahil sa pandemya. Nagpulong ang DENR at ang Komite ng Protected Area Management Board of Peña Blanca Protected Landscape and Seascape para sa muling pagbubukas ng Calao Caves. Ang muling pagbubukas ng Calao Caves ay nagpapahiwatig ng bagong pag-asa, bagong simula at bagong relasyon, hindi lamang sa mga taga-Cagayan kundi sa ibang probinsya at maging sa ibang bansa. The kind of provincial government that I inherited from my predecessor, it has always been great passion to make a better Cagayan. This is what I am good at. Magpaganda. Ayon sa DENR, kaakibat ang lahat sa pagtataguyod upang mabuksan muli ang isa sa mga magagandang likas na tanawin sa Cagayan, ang Calao Caves. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 68 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.